Bakit mahigpit na ipinagbabawal sa Biblia ang paglapit sa mga albularyo, espiritista, mga taong gumagamit ng mahika? Bakit gano'n na lamang po kahigpit ang ating Panginoong Diyos na ipinagbabawal sa lahat ng mga mananampalataya na lumapit sa mga ito? Hello, what's up mga sangkay? Ako muli ito nagbabalik dito sa ating channel. Huwag niyo pong kailimutan na isubscribe ang ating YouTube channel, i-click ang bell at i-click niyo po yung all. At sa mga nanonood naman po sa Facebook, i-follow niyo po yung ating Facebook page. So today mga sangkay, pag-uusapan po natin ang mahalagang impormasyon na nakasulat sa Biblia. Ang patungkol po sa mga albularyo, mga mangkukulam, mga espiritista na kung saan ipinagbabawal sa Biblia ang paglapit ng sino man sa atin sa mga taong ito. Ano nga ba ang dahilan mga sangkay? Nabubuhay po tayo sa ating mundo na punong-puno po ng kasamaan. Ang kadilimang bumabalot sa ating planeta na dulot po ni Satan Lucifer ay nangingibabaw. Kung papansinin po natin ang ating mundo ngayon, mga sangkay, palala po ng palala ang sitwasyon. Hindi lamang ang kaguluhang nangyayari, kundi maging ang pananampalataya ng maraming mga tao sa buong mundo ay humihina. Hindi na rin po ito nakapagtataka mga sangkay dahil nakasulat po ito sa Biblia na sa huling mga araw, maraming mga tao ang manghihina sa pananampalataya. Ngunit sinasabi rin po sa salita ng Diyos na kung sino man ang makakapagpatuloy hanggang sa wakas, siya lamang po ang maliligtas. Isa sa katuruan sa Biblia na dapat maintindihan ng marami sa mga mananampalataya ay ang pagbabawal sa atin ng ating Panginoong Diyos na lumapit sa mga espiritista, mga mangkukulam, mga manghuhula, mga albularyo. Marami sa mga Pilipino, mga sangkay, naniniwala pa rin po sa mga ito. Naniniwala po sa mga pamahiin, naniniwala sa mga sinasabi nitong mga albularyo. May mga Pilipino, mga sangkay, na naniniwala na mas gagaling sila kung ang magpapatong ng kamay sa kanilang mga katawan ay isang albularyo. Marami na po akong narinig na kwento mga sangkay na ang mga mananampalataya sa ating Panginoon na lumapit sa albularyo, hindi po gumaling, bagkus humantong sa kamatayan. So bakit nga ba nangyari yun mga sangkay? May sinasabi po kasi ang Biblia tungkol sa mga ito. Ayon po sa Deuteronomy chapter 18, sino man sa inyo'y huwag magsusunog ng kanyang anak bilang handog. Huwag kayong manghuhula. Huwag gagawin ang ginagawa ng mga mangkukulam, ng mga mananawas, at ng mga sumasangguni sa mga espiritu ng namatay. Sino mang gumawa ng alinman sa mga ito ay kasusuklaman ni Yahweh na inyong Diyos. Pakatandaan ninyo na iyan ang dahilan kaya niya itataboy ang mga nakatira sa lupaing papunta sa inyo. Malinaw po ang sinasabi sa Biblia mga sangkay. Ang passage na ito ay nagpapaalala sa lahat ng Israelites na huwag sasangguni sa mga taong ito. Mga mangkukulam, mga albularyo, mga manghuhula, lahat na mga sangkay na may kinalaman sa pakikipagsanib puwersa kay Satanas, ipinagbabawal sa atin ng ating Panginoong Diyos. Para po kasi sa inyong kaalaman, itong mga espiritista, mga albularyo, mga witches, o mga mangkukulam, sila po ay nagsasanay mga sangkay sa mga espiritual na mga gawain na hindi po natin maiintindihan kung papaano nila nagagawa ito. Subalit ito po mga sangkay ay sa kadiliman. Ginagawa po nila ang pagsasanay na ito sa paraan na si Satanas po ang nakapagbibigay sa kanila ng kapangyarihan para po madaya ang maraming mga tao. Para po sa inyong kaalaman, maging si Satanas mga sangkay ay mayroon pong kapangyarihan. Hindi na rin po ito nakapagtataka dahil kahit po ang nangyaring pag-aaklas nila sa langit ay nangyari. Nabola ni Satan Lucifer ang 1/3 angel sa langit mga sangkay gamit ang kanyang kapangyarihan. Kung kaya't dito sa mundong ibabaw, hanggat wala pa po sila sa impyerno, ginagawa po nila ang lahat mga sangkay para madaya ang maraming mga tao. Ang mga ito mga sangkay ay gumagawa po ng mga ritual at nagkakaroon po sila ng access sa demonic forces. Medyo nakakakilabot lamang po ito pag-usapan mga sangkay kung tutumbukin po natin ang mga ritual na kanilang ginagawa. Isa sa naaalala ko mga sangkay na may kwento tungkol po sa pagiging isang witch ay ang isang kilalang tao na si Emmanuel Amos mula po sa Africa. Ang taong ito mga sangkay ay may karanasan na siya po mismo ay naging isa sa makapangyarihang witch sa buong mundo. May access po siya sa dark world, sa demonic forces
forces. Hindi po basta-bastang witch ang taong ito. Ang kasaysayan ng buhay niya mga sangkay ay naging testimony at siya na po mismo ang nagpapaalala nung siya po ay kumalas sa kadiliman bilang isang agent ni Satanas. Sinabi po niya mismo mga sangkay na huwag tayo sasangguni sa mga ito dahil nga po delikado. Dahil nagkakaroon ng access ang isang tao pagdating sa spiritual realm. Ang demonic forces ay nagiging konektado sa sino mang sumasangguni sa mga espiritista, mga manghuhula, mga mangkukulam. At ayon po sa Biblia, mga sangkay, kinasusuklaman ng ating Panginoong Diyos ang mga ito. Ayon po sa Isaiah chapter 8 verse 19, kapag may mga nagsasabi sa inyong humingi kayo ng mensahe mula sa mga patay sa pamamagitan ng mga mangkukulam at mga espiritistang bumubulong-bulong, huwag ninyong gagawin iyon. Hindi ba dapat sa Diyos kayo humingi ng mensahe? Bakit sa mga patay kayo nagtatanong tungkol sa mga buhay? Ang Biblia po, mga sangkay, ay malinaw na nagsasabi na ang mga patay ay wala na pong access sa ating mundo. Sila po ay pansamantalang natutulog. Wala na po silang kamalay-malay, mga sangkay, kung ano po ang nagaganap sa ating mundo ngayon. Sapagkat sa araw pa po ng paghuhukom, ang lahat ay magkakaroon po ng malay. Maliban na lamang po sa mga mananampalataya na mga namatay na, sila po ay bubuhayin sa araw po ng rapture. Ang araw ng meeting in the air ng church at sa ating Panginoong Hesus. Sinabi ito sa salita ng Diyos, mga sangkay, dahil magpahanggang ngayon naman, marami pong mga tao ang sumasangguni sa mga espiritista, mga albularyo, na may mga taong sinasabi na gusto nila makausap ang kanilang mga kamag-anak na namatay na. Ang mga bagay na ito, mga sangkay, ay sinasakyan po ng demonic forces. Mismo si Satan Lucifer at ang kanyang kampon, mga sangkay, ay nagpapanggap na sila po yung mga taong namatay na kinakausap ng mga nabubuhay. Hindi po yan totoo. Ang mga nakikita nila, mga sangkay, ay mga bad spirits na nabubuhay, mga sangkay, at nag-i-exist sa ating mundo at naghihintay na lamang ng kaunting panahon para tumanggap ng matinding kaparusahan mula sa ating Diyos sa pamamagitan po ng impyerno. Ang mga patay ay wala na pong access sa ating mundo dahil biblical, mga sangkay, ilang ulit sa Biblia sinabi na ang mga ito ay pansamantalang natutulog lamang. Ayon po sa Daniel chapter 12 verse 2, and many of those who sleep in the dust of the earth shall awake, some to everlasting life and some to shame and everlasting contempt. Nabanggit po mismo dito, mga sangkay, na natutulog lamang po sila sa lupain na kung saan sila inilibing. Kung mayroong mga nararamdaman po tayo, mga sangkay, at nais natin ng kagalingan, hindi po natin kailangan pumunta sa mga ito. Kundi ang kailangan na lamang po natin gawin, mga sangkay, ay humanap ng mga taong nananalangin at humihingi ng tulong mula sa ating Panginoon, sapagkat nasusulat sa Biblia na kung tayo po ay nabautismuhan na sa pangalan ng ating Panginoong Hesus mula sa tubig at mayroon na pong banal na espiritu ng ating Panginoong Diyos, binigyan niya na po tayo ng kapangyarihang kayang magpagaling sa mga karamdaman gamit ang pangalan ng ating Panginoong Hesus, kapangyarihang kayang magpalayas ng kahit na anong masasamang espiritu. Ayon po sa Gawa kapitulo 1, subalit tatanggap kayo ng kapangyarihan pagbaba sa inyo ng Espiritu Santo. Mula nung tinanggap natin, mga sangkay, ang banal na espiritu ng ating Panginoong Diyos, malinaw na sinasabi sa Biblia na mayroon na po tayong kapangyarihan na nagmumula sa ating Panginoon. At ang kapangyarihan na ito ay mula sa pinakamakapangyarihang pangalan na dinescribe sa Biblia na lahat ng mga uri ng nilalang sa buong mundo at sa buong universe ay luluhod sa pangalang ito. Kahit pa po ang demonic forces, wala po silang magagawa kundi lumuhod sa pangalang ito. Ayon po sa Philippians chapter 2, that at the name of Jesus, every knee should bow, of things in heaven and things in earth and things under the earth, and that every tongue should confess that Jesus Christ is Lord, to the glory of God the Father. Malinaw po ang sinasabi sa Biblia, mga sangkay, na ganito po kamakapangyarihan ang pangalan ng ating Panginoong Hesus, na hindi po natin kailangan ang sinumang mga espiritista, albularyo. Sa pangalan ng ating Panginoong Hesus, lahat ng bagay sa mundong ibabaw, maging sa buong universe at maging sa kailaliman ng kalupaan, lahat ng mga nilalang ay luluhod sa pangalang ito, maging ang karamdaman ng isang tao. Kung kaya't, mga sangkay, wag po tayong lalapit sa mga albularyo, mga espiritista, mga mangkukulam, mga manghuhula. Mahigpit po yan na ipinagbabawal sa banal na aklat. At ayon po sa Biblia, kinasusuklaman po yan ng ating Panginoong Diyos. Ano po ang inyong opinion sa ating napag-usapan ngayon? Just comment down below. Huwag niyo pong kailimutan na isubscribe yung ating YouTube channel, i-click ang bell at i-click niyo po yung all.